Sa huling bahagi ng gabi, isang batang lalaki na may walang buhay na mga mata ay nakaupo, bugbog sarado, sa tabi ng isang pader. Biglang, isang lalaking may kulay blonding buhok at may bitbit na boxing gloves sa kanyang balikat ang dumaan. Huminto ang lalaki at binigyan ang bata ng mga makahulugan at nakapagpapalakas na salita bago sabihin sa bata na sundan siya sa itaas na rank. Sa isang gym ng boxing, kinausap ng direktor ng gym si Kay, isang alamat na trainer ng boxing, tungkol sa batang lalaki na walang kahirap-hirap na nakikipag-sparring sa ring kasama ang isa pang boksingero. Napansin ni Kay na naglalaro lang si Ryu sa kanyang kalaban. Hiniling niya sa direktor ng gym na dalhin ang pinakamalakas na boksingero sa gym para makipag-sparring kay Ryu. Tinawag sa ring at nagulat sa paglitaw ni Kay. Pumasok si Steel sa ring kasama si Ryu. Nagsimula silang mag-sparring at ipinakita ni Ryu kung bakit siya itinuturing na may natatanging galing sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng suntok ni Steel at pagtama ng marami sa kanyang sariling suntok. Ipinapakita ang kanyang mas mataas na antas ng kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ginamit ni Steel ang kawalan ng karanasan ni Ryu sa boxing para maipit siya sa isang sulok at mapatumba ito. Pagkatapos, tinanong ng direktor ng gym si Kay sa kanyang opinyon sa kanyang nakita, at kinumpirma ni Kay na mayroong kakayahan si Ryu na maging isang kampiyon na boksingero. Subalit sa sandaling iyon, narinig nila ang ingay na nagaganap sa labas, at naagaw ang pansin ni Kay ng isang batang lalaki na walang buhay ang mga mata, malapit ng tamaan ng suntok. Habang nanonood ng may pagkamangha si Kay sa batang tinamaan ng suntok sa ibaba, sinabi niyang bababa siya roon. Habang didisiplinahin naman ng direktor ng gym sa boxing ang mga bully, tinanong ni Kay ang bata kung bakit hindi niya iniiwasan ang mga suntok nila, ngunit simpleng sagot lang ng bata ay wala na rin itong pakialam kahit ilan beses pa siyang tamaan nito. At habang tahimik na naglalakad palayo ang bata, nagpasya si Kay na pagkatiwalaan ang kanyang instinct at tinawag ang bata habang nagpapakawala ng isang malakas na suntok. Madali naman itong inilaga ng bata. At si Kay, nakita na ang kanyang kailangan, ay nagtanong sa bata kung gusto niyang matutunan ang boxing. Tugon lamang ng bata ay kung masaya bang manuntok ng tao. Napansin ni Kay na wala sa bata ang pagnanais na maging superior kagaya ng iba, kaya tiwala niyang sinabi na siyempre masaya ang manuntok ng tao dahil likas ito sa tao at ang pakikipaglaban upang maging pinakamahusay ay tunay na kahulugan ng pagiging buhay. Doon, ipinakita ni Kay sa kanya ang simpleng 1-2 combo bago sabihin sa bata na may isang buwan siya para pumunta at makita siya sa gym. Sa eskwelahan, habang tahimik na nakaupo mag-isa ang bata, nagchichill naman ang mga bully kasama si Ryu habang ginagamit si Ingay bilang upuan. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkikita ng ilang babae, sinabi ni Ryu sa kanila na kailangan niyang pumunta sa gym ng boxing. Habang nagtataka ang isa kung bakit kailangan pang pumunta ni Ryu sa isang gym ng boxing, sinabi ng isa pa na may mas malaking bagay palagi para sa mga taong katulad ni Ryu na kailangan tapusin upang balang araw, magiging world champion ito. Sa mundong ito, may dalawang uri ng tao. Ang mahina at ang malakas. Sa eskwelahan, sinampal ng mga bully ang batang may itim na buhok dahil sa pagkakadawit nila sa gulo bago nila inanyayahan si Injay na magtanghalian kasama nila. Habang kumakain sila ng cup noodles, sinabihan nila si Injay na kumain ng kanyang noodles na may insekto. Nang makita nila ang hirap ni Injay sa pagkain, sinabi nilang dahil ito sa kakulangan ng toppings bago sila nagdagdag ng kanilang sariling toppings. Nang makita ni Ryu ang pagkabigla ni Injay, galit niyang tinanong kung hindi pa ba sapat iyon bago nila siya pinilit na ubusin ito. Pagkatapos, naduwal si Injay at sumuka sa inuman ng tubig. Sa klase ng PE, naglalaro ang mga lalaki ng football habang nakaupo lang sina Injay at ang batang may itim na buhok na ang pangalan ay Yu. Tinanong ni Inya si Yu kung bakit hindi ito naglalaro gayong magaling ito sa sports, ngunit sinabi ni Yu na nababagot siya dito. Sumang-ayon si Injay at tinanong kung may gusto ba si Yu na maging, ngunit saglit na naalala ni Yu ang mga salita ni Kay bago niya ito binaliwala. Nang ibalik ni Yu ang tanong, sinabi ni Injay na gusto niyang maging katulad ng kanyang ama. Habang nakatingin si Yu, inanyayahan ni Injay si Yu na maglaro ng bagong laro na binili niya. Nang makita ni Ryu na nag-uusap ang dalawa, sinipa niya ang bola kay Injay, ngunit sinalo ito ni Yu sa ere. Galit na lumapit si Ryu at malakas na sinampal ang ganap na walang reaksyon na si Yu bago niya ito bantaan.
Pagkatapos ng klase, umuwi si Injay at ganun din si Yu. Sa bahay, nag-ensayo si Injay ng kanyang mga galaw sa boxing habang iniisip na hindi niya dapat idamay ang ibang tao sa kanyang laban. Pinatibay niya ang kanyang loob na kailangan niyang maging matapang habang naaalala na sinabi niya kay Yu na gusto niyang maging kaibigan nito. Bigla niyang naalala ang nakakatakot na aura ni Ryu at malungkot na tinawag ang sarili na talunan. Sa eksenang ito, sinabi ni Injay sa kanyang sarili na hindi na siya maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Ngunit, alam niya ang malupit na katotohanan tungkol kay Ryu Baeksan at kung gaano ito kalakas. Nang mapansin niyang dumating ang kanyang tatay, tinanong ni Injay kung ano ang ginawa nito nang kailangan niyang lumaban sa isang mas malakas sa kanya. Nag-isip ang kanyang tatay at ipinaliwanag na bilang isang profesional na boksingero, kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya at gawin ang lahat para manalo. Sinabi rin niya na kahit na matumba ka, hanggat kaya mo pang bumangon, dapat kang bumangon, dahil sa sandaling hindi na makatayo ang boksingero, tapos na ang kanyang karera, iyon ang tunay na boksingero. Tinapos niya ito sa pagsasabi na ang tunay na tapang mula sa mga boksingero at hindi ang boksingero ay ang kahanga-hanga. Nagpasalamat, pumunta si Injay sa kama para matulog. Lipat ang eksena, kahit na matagal nang tapos ang klase, ngayon lang nakakauwi si Yu kung saan naghihintay si Ryu. Dumaan lang si Yu, hindi pinapansin si Ryu, na nag-udyok kay Ryu na sipain siya at subukang takutin. Walang imik si Yu, kaya inuntog ni Ryu ang ulo niya sa lupa at sinabihan siyang magsalita. Kahit hindi pa rin nagsasalita si Yu, sarcastically nagbanta si Ryu bago umalis. Umupo lang si Yu at tumingin sa paligid. Galit na galit si Ryu sa kakulangan ng reaksyon ni Yu sa kanyang pananakot. Samantala habang naglalakad biglang may lumapit na estudyante na nagtatanong kung malakas ba siya o hindi. Natuwa, agad na binugbog ni Ryu ang estudyante bago binugbog ang mga kasama nito. Habang pinahihirapan ang huli, nasasabik si Ryu sa takot at sakit na reaksyon na nakasanayan niyang makita. Lipat ang eksena, pinapakitang gising pa si Injay sa kanyang kama, habang pinapakita na nakatingin naman si Ryu sa mga bugbog na katawan ng mga taong binugbog niya at habang tahimik naman na nakaupo si Yu kasama ang natutulog niyang pusa sa kanyang kandungan at may malalim na titig sa kanyang mga mata. Sa eksenang ito naghugas ng mukha si Injay sa umagang iyon, kumain ng almusal at nagbihis para sa eskwelahan, handa na magsimula ng bagong araw na may bagong saloobin. Nakaupo sa kanyang desk, kinakabahan si Injay habang hinihintay ang mga bully na dumating sa klase. Handa na sana siyang harapin sila, ngunit nagulat siya nang dumaan lang sila sa kanya at hindi siya pinansin. Pagkatapos ng araw ng eskwela, napansin ni Injay kung gaano kakaiba na hindi siya inabala ng mga bully buong araw at naalala niya ang sinabi nila nang pumasok sila sa simula ng araw sa eskwela at naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Sa silid ng mga kagamitan sa PE, binubugbog ng mga bully ang walang pakialam at walang emosyong si Yu, habang si Yu ay nanonood at nagkokomento mula sa kanyang upuan. Biglang pumasok si Injay at sinabi sa kanila na tama na, ikinagulat nila ito sandali. Kitang-kita ang kaba ni Injay sa kanyang panginginig, pero pinatatag niya ang kanyang loob at naghanda ng boxing stance, habang nakangiti si Ryu at nakatingin si Yu. Kinalma ni Injay ang kanyang sarili habang naaalala ang mga galaw na itinuro ng kanyang tatay bago niya sinuntok ang isa sa mga bully ng isang matibay na 1-2, ikinagulat ng bully dahil nagdulot ito ng dugo sa kanya. At nagbago ang sitwasyon, lumalakas ang loob ni Injay at nanginginig naman ang bully, biglang lumapit si Ryu at mapanuyang sinabi na may natutunan si Injay na ilang galaw ng boxing. Nagpakita ng hamon si Ryu kay Injay, tinutukso siyang ipakita kung ano ang kaya pa niyang gawin. Nang makaharap na ni Injay ang kanyang kalaban, ipinaalala niya sa kanyang sarili ang kanyang plano at sinimulang magpakawala ng mga suntok, ngunit madali lang na iniiwasan ni Ryu ang bawat isa sa mga ito. Mayabang na tinuruan siya ni Ryu kung paano dapat sumuntok at pagkatapos ay tinamaan niya si Injay sa ilong. Tinuya ni Ryu ang hindi kumikilos na si Injay na naglunsad ng bigla ang suntok, ngunit pinahintulutan si Ryu na umilag ng walang hirap at gumanti ng malakas na suntok na nagpatumba at nagpatalsik ng salamin ni Injay at nagpaluhod sa kanya. Nakita ni Injay ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila at ang pangungutya ni Ryu, bumalik siya sa kanyang paa na may bagong plano at binuhay na determinasyon matapos maisip ang kanyang ama. Natutuwa sa kanyang matatag na isipan.
Itinago ni Ryu ang kanyang isang braso sa kanyang likod at idineklara na oras na para sa ikalawang round. Dahil hindi gumalaw si Injay, si Ryu ang unang sumuntok sa mukha ni Injay, na nagtulak kay Injay na protektahan ang kanyang mukha mula sa lahat ng sumunod na mga suntok ni Ryu. Gayunpaman, binigyan ni Ryu si Injay ng isang malakas na suntok sa tiyan, na nagpaatras sa bata at nag-iwan ng ngiti ng labis na kaligayahan sa mukha ni Ryu. Nakakita ng walang ibang pagpipilian, yumuko ng husto si Injay upang protektahan ang lahat ng panig habang tinitiis ang sunod-sunod na mga suntok ni Ryu. Naghihintay sa kanyang pagkakataon na gumanti, sa wakas ay nakita ito ni Injay at ibinuhos lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang uppercut. Ngunit masayang inilaga ni Ryu ang sumablay na suntok at pinatamaan si Injay ng isang nakakawasak na overhand left. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.